Ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Ito ay ginawa para sa entertainment at hindi nakabatay sa tunay na tao, pangyayari o kumpanya. May mga bahagi ng kwento na naglalaman ng marahas at nakakatakot na tema. Kaya hindi ito angkop sa bata at sa mga madaling maapektuhan. Listener discretion is advised. Ako nga pala si Jomar. Hindi ako proud sa buhay ko. Pero totoo lang, underprepared up ako. Hindi dahil gusto kong yumaman, kundi dahil minsan wala na talagang paraan para mabuhay. Naalala ko pa yung gabi na yun, gutom na gutom ako. Halos sumakit na tiyan ko. Wala akong makain. Ni pambili ng tinapay wala. Ang laman lang ng bulsa ko, piso at butil ng asin. Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Hahanap lang ako na mabibiktima. Madilim ang kalsada. Basa pa ang sementado dahil umulan kanina. Maalinsangan ang paligid. At sa bawat takbang ko, sumasahid ang tsinelas ko sa basa. Kumakapit ang dumi sa talampakan. Tahimik ang paligid. Walang tao. Walang kotse. Doon ko siya nakita. May isang lalaki. Naglalakad mag-isa. Hindi ko pa makita ang suot niya dahil madilim. Pero sa tindig at lakad niya, bangkong lalaki. Malaki ang balikat. Mabigat ang hakbang. Lumapit ako. Mabilis. Hawak ko yung patalim na lagi kong dala. Huy! Ibigay mo bag mo. Hindi siya tumigil. Hindi man lang nag-react. Parang hindi niya ako naririnig. Hinablot ko ang bag pero hindi siya lumaban. Dali kong nakuha. Madali kong nakuha. At doon, biglang kumislap ang ilaw ng poste kung saan kami nakatayo. Isang iglap lang yun. Pero malinaw. Suot niya jacket na kulay itim. May maliit na tatak sa gilid. Bitbit niya ang bag na may napunit na strap. Nakita ko pa yung keychain na hugis pusang plastic na nakakabit sa zipper. At saka ko napansin ang hindi ko dapat makita. Wala siyang ulo. Nanlaki ang mata ko. Nabitawan ko ang bag. Umagsak sa simentado. Hindi pa rin siya kumilos. Parang wala lang. Tumalikod lang siya. Naglakad paalis. Diretso lang. Walang ulo. Walang dugo. Parang normal lang. Putang na. Nanginig kong bulong. Takbo ako pa uwi. Hindi ko na naisip ang pera. Hindi ko na naisip ang gutom. Pagdating ko sa bahay, bagsak agad ako sa banig. Pawis na pawis. Nanginginig. Pero sa sobrang pagod at takot, nakatulog din ako. Lumipas ang mga linggo. Akala ko, guni-guni lang ang lahat ng yun. Pinilit kong kalimutan kahit hindi ko makalimutan ang itsura ng walang ulo. Kahit saan ako pumunta, parang dala ko pa rin yung takot. Hanggang isang hapon, nagingay ang mga tao sa labas. May sumigaw, may nagsisiksikan. Lumabas ako, nakihalo sa ausisero. Sa mismong iskinita kung saan ko siya nakita, may bangkay, lalaki, tuguan, nakahandusay sa simento. Napalunok ako. Suot na yung jacket na kulay itim,
May tatak sa gilid, yung bag na may punit na strap, yung keychain na pusang plastic. Eksakto. Napalayo ako ng habang nanginginig ang tuhod. Ang init ng araw pero malamig ang pawis ko. Siya ang nakita ko nung gabing yun. Yung walang ulo. Kinagabihan. Hindi ako mapakali. Ipagkita ako sa tropa kong si Nestor. Doon sa tindahan sa kanto. Pre, ang putla mo ah. Sabi niya. May sakit ka ba? Hindi. Sagot ko. Mahina. Nanginginig ang boses ko. May nakita ako nung isang gabi. Hindi ko makalimutan. Hold up na naman. Natawa pa siya. Hindi. Nes, sinubukan kong hold upin yung lalaki sa skinita. Nag-kumislap yung poste. Nakita ko siya ng malinaw. Wala siyang ulo. Natahimik si Nestor. Pinilit niyang ngumitik pero halatang kinilibutan. Siguro gutom ka lang noon. Baka guni-guni lang yun. Umiling ako. Hindi yung guni-guni. Nakita ko talaga. Suot na jacket, may bag, may keychain na pusa. Tapos isang linggo lang. Nakita ko bangkay niya. Eksakto lahat. Para bang nakita ko na ang hinaharap, Nes. Napatitig ako sa mesa. Kumakabog ang dibdib. Kung ganun, sinong pumatay sa kanya? Ako ba dapat yun? O may nauna sa akin? O baka hindi siya tao? Tahimik si Nestor. Wala na siyang masabi. Ako man, hindi ko alam ang sagot pero sigurado ako sa isang bagay. May gabing nakita ko ang hindi ko dapat makita. At mula noon, hindi na ako muli nang hangas pang hold up.